ay nasa kabanata 11 na po tayo ng El Filibusterismo at ito nga po ay pinamagatang Los Baños. Dito po ay makikilala natin ang Kapitan General, ang ilan sa mga praile, mataas na kawani, at dito nga po ay pag-uusapan nila ang ilan sa mga usapin sa bayan, gaya na lang po ng kagustuhan ng mga mag-aaral sa pagpapatayo nila ng Akademya ng Wikang Kastila at tingnan po natin kung ano ang magiging opinyon at suhestyon ng mga tao dito. Hindi ko na patatagalin pa, puntahan na po natin ang kwento. Kabanata 11, Los Baños. Talasalitaan. Apyan. Opyo, armas de salon, sandatang pambulgaw o pandekorasyon, dumagok, suntukin, kagyat, kaagad-agad, katigan, sang-ayunan, masinsinan, seryosong pag-uusap, masusugpo, mapipigil, mulato, tao na may isang magulang na puti at isang magulang na negro o biracial, nakayungyong, nagbibigay lilim, pang-aalipusta, paghamak, pag-aalsa, paghihimagsik, pangangamkam, pagkuha, punglo, bala, revolver, uri ng baril, tresilyo, sugal na baraha, tulisan, rebelde, magnanakaw. Nangangaso ang Kapitan General sa buso-buso, ngunit wala siyang nahuli dahil natatakot ang mga hayop sa dala niyang musiko. Ikinatuwa naman ito ng General dahil ayaw niyang malaman ng mga kasama na wala siyang alam sa pangangaso. Kaya naman sila ay umuwi na lamang sa bahay ng Kapitan General. Sa isang bahay aliwan sa Los Baños ay naglaro ng baraha sina Padre Irene, Padre Sibila at ang Kapitan. Naiinis naman si Padre Camora dahil lagi siyang talo. Hindi nagtagal ay pinalitan siya ni Simon sa paglalaro. Pumayag si Simon na itaya ang kanyang mga alahas sa kondisyong ipupusta ng mga praile ang pangakong magpapakasama sa loob ng 5 araw. Sa Kapitan General naman ay ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Simon na magpakulong at magpatapon ng kahit na sinong kanyang nanaisin. Dahil sa mga kakaibang kondisyong ito ng pagsusugal ay napalapit sina Don Custodio, Padre Fernandez at ang mataas na kawani. Ang mataas na kawani ay nagtanong kung ano ang mapapala ni Simon sa kanyang mga hiling. Tinugon ito ni Simon na para daw luminis ang bayan at maalis na ang lahat ng mga masasamang damo. Iniisip ng mga nakarinig na kaya ganun na lamang ang kaisipan ni Simon ay dahil sa pagkakaharang sa kanya ng mga tulisan. Ayon naman kay Simon, walang kinuha sa kanya kundi ang 2 niyang revolver at mga bala. Kinamusta pa nga daw ng mga ito ang Kapitan General at sinabing marami pa raw baril ang mga tulisan. Tumugon naman ang General at sinabing ipinagbabawal niya ang mga sandata. Katuwiran naman ni Simon ay marangal daw ang mga tulisan. Sila lamang raw ang tanging marangal na kumikita ng ikabubuhay nila. Dagdag pa ni Simon, halimbawa, pawawalan ba ninyo ako nang di man lang kukunin ang aking mga alahas? Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan sa bundok, nasa mga tulisan sa bayan at syudad. Gaya ninyo, ani ni Padre Sibilang nakatawa, gaya natin, ganti ni Simon. Tayo nga lang ay may mga dihayagang tulisan. Kalahating oras na lamang at magtatanghalian na kaya tinigil na ng Kapitan General ang laro. Maraming suliranin pa silang pinag-usapan. Isa na nga dito ang pagbabawal ng General sa armas de salon. Tutol naman ang mataas na kawani dito ngunit wala naman siyang nagawa. Nagbigay pa ng payo si Simon na huwag ipagbawal ang armas de salon, sa halip ay magkaroon na lamang ng iisang sukat at kasalukuyang nabibili noon, at ito ang nasunod. Sumunod na pinag-usapan ay ang paaralan sa Tiani. Iminungkahi ni Don Custodio na gawing paaralan ang sabungan. Kahit sa loob lamang ng 1 araw sa 1 linggo na tinutulan kaagad ng Kapitan General. Ang ilan sa mga pari ay tutol sa pagpapatayo ng akademya dahil sa ito ay makakaapekto sa karapatan, isang paghihimagsik at dapat raw ay hindi nag-aaral ang mga Indio. Sumang-ayon dito si Simon at sinabi na ito'y kahina-hinala, kaya naman pinutol na ng General ang usapin at sinabing pag-iisipan niya ang mga bagay na iyon.
Pamaya-maya pa'y dumating ang kura ng Los Baños na nagsabing handa na ang pagkain. Ang kawani naman ay bumulong sa Kapitan General na si Huli ay 3 araw ng pabalik-balik at nagmamakaawa na palayain ang kanyang nuno. Sinang-ayon na naman ito ni Padre Camora kaya pumayag rin ang General. Ito po ay mula sa PinoyCollection.com, El Filibusterismo, Buod. Ayan, nakilala nga po natin ang Kapitan General at sinasabi po natin nasa kanya ang huling pasya ng mga usapin sa bayan po. Ngayon dito po ay marami pong ipinakita o pinahiwatig sa atin sa kabanata. Nagumpisa nga po ang lahat ng ito nang siya ay mangaso sa kagubatan. Dito nga po ay wala pong nahuli ni isang ibon o miski isang daga ang Kapitan General. At dahil ayaw niyang mapahiya, halos dumating na sa punto na bihisan na pang-usa ang isa sa mga tauhan niya para lamang may maibaril ito. Nakikita po natin yung sistema dito. At dito nga po napag-usapan nila ang ilan sa mga mag-aaral na nanais. At ang lumalabas nga po sa usapin ay hindi po payag ang Kapitan General maging ang mga kura sa pagpapatayo nila ng Akademya ng Wikang Kastila. Kaya ang isang bagay po na nais din pong palitawin dito ay ang pagsusugal at ang sabong na sinasabi natin na naging isang kultura na po ng mga Pilipino. Mapapansin po natin sa mga sabungan na meron po tayo kung gaano kalalaki ang mga to, kararangya, talagang pinagkagastusan. Samantalang ang sitwasyon naman po ng edukasyon natin, ng mga paaralan, ay sadyang nakalulugmok. Walang mga kagamitan ni classroom ay hindi pa nagagawa. O kung ano man ay siksikan. At masasaksiyan pa po natin ng mga yan sa mga susunod na kabanata. Dito ko po muna tatapusin ang kabanata 11 at magkita-kita po tayo maya-maya lang para sa kabanata 12. Paalam na po! Missing someone